Ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng Taiwan ay nag-akusa sa China noong Sabado ng pagbabanta sa kaligtasan ng paglalakbay sa himpapawid at pagsasagawa ng psikolohikal na digmaan laban sa mga mamamayan ng isla sa pamamagitan ng kamakailang paglitaw ng mga lobo na napansing malapit o sa ibabaw ng isla ilang araw bago ang mahalagang halalang isasagawa ng Taiwan. Maaalalang naging isang pandaigdigang issue ang potensyal ng China na gamitin ang mga lobo para sa paniniktik noong nakaraang taon ng Pebrero ng barilin ng Estados Unidos gamit ang kanilang F-22 Raptor. Ang isa namang lobo na sinasabing ginagamit ng Beijing bilang isang pang-espiya na matatanda namang mariing itinanggi ng panig ng mga Chinese at sinabing ang lobo ay isang sibilyang sasakyan lamang na aksidente namang naligaw lamang ng ruta. Sa kasalukuyan ay ang isla ng Taiwan ay nasa mataas na alerto para sa aktibidad ng militar at politika ng China bilang paghahanda sa darating nilang halalan para sa pagkapresidente at parlamento sa darating na araw ng Enero 13. Sinasabi ng Taiwan na ang hakbanging ito ng China ay nagpapataw ng military at economic pressure bilang paraan upang tangkaing manghimasok ng komunista sa magaganap na eleksyon. Itinuturing ng China ang isla bilang sarili nitong teritoryo, isang pag-aangkin na mariin namang tinatanggihan ng pamahalaan ng isla ng Taiwan. Patungkol pa rin sa balloon sightings ay simula noong nakaraang buwan, iniulat ng kagawaran ng tanggulan ng Taiwan ang ilang insidente ng paglipad ng mga lobo ng China sa sensitibong Taiwan Strait. Sinabi nito sa nakalipas na linggo na ang ilang mga lobo ay lumipad sa ibabaw ng isla ng Taiwan malapit sa mga pangunahin lang base militar ng kanilang hukbong panghimpapawid. At sa isa namang pahayag noon ding araw ng Sabado ay sinabi ng depensa ng Taipei na ang mga lobo ay isang seryosong banta sa kaligtasan ng internasyonal na paglalakbay sa himpapawid batay sa kanilang mga ruta ng paglipad. Inihayag din ito na kinokondena nila ang hindi pagpapahalaga ng mga komunistang Chino sa kaligtasan ng paglalakbay sa himpapawid, gayon din ang kanilang pagsasawalang bahala sa kaligtasan ng mga pasahero sa mga paglipad na tumatawid sa Taiwan Strait at internasyonal na mga biyahe. At dahil din sa mga sunod-sunod na insidente ay iginit pa ng kagawaran na ang kanilang analisis kaugnay sa mga lobo ay bahagi ng gray zone na taktika ng China laban sa Taipei sa tanggang gamitin ang cognitive warfare upang makaapekto sa moral ng karamihang mga Taiwanese. Mapapansing ang pahayag ngayon ng self-governing island ay medyo mas matindi kaysa sa naunang pahayag nila na ang mga lobo ay tila karaniwan lamang daw na ginagamit para sa pagsubaybay o pagsusuri ng panahon. Sa kabila namang banda ay tinukoy ng Taiwan Affairs Office na nakabase sa China ang naging ulat ng Reuters kaugnay sa mga naunang komento na nagsasabing ang naghaharing Democratic Progressive Party o DPP ng Taiwan ay pinapalaki ang banta mula sa mainland habang papalapit ang halalan at hinahamon ang konfrontasyon. Pero sa kabila nito ay tumanggi ang side ng Ministry of Defense ng China na magbigay ng komento tungkol sa mga lobo sa isang buwan ng news conference na isinagawa nito pang kalilipas na Desyembre. Kaugnay naman sa magaganap na halalan nitong Enero 13 sa nasyon ng Taiwan ay ang Vice President nito na si Lai Ching-te na siya ngayong kandidato sa pagkapangulo ng partido ng DPP ay nagsabi sa isang pangyayari sa kampanya noong Sabado na ginagamit daw ng China ang kanilang mga warships at mga eroplanong pandigma at maging ang pagpapakalat ng pekeng balita upang hatiin ang simpatsya ng Taiwan. Kung kaya't base sa salaysay ng tumatakbo sa pagkapangulo ay hinihikayat umano niya ang lahat ng kanyang kababayan na gamitin ang sagradong boto upang ipaalam sa mundo na hindi susuko ang Taiwan sa isang otoritaryang rehimen at bagkos ay patuloy na pipiliin ang demokrasya at ang kalayaan.